Sa kabilang banda, hindi sumabay sa dinner si Clara at sinabi niyang busog pa siya. Di niya pa kayang humarap sa mga ito habang gulong-gulong utak niya. Di niya maalis-alis sa isip niya ang reaksyon ni Adrian kanina. Di naman siya nakatulog sa ilang oras sa pagkakulong sa kwarto. Naisipan niyang bumaba na mag-alas 10 ng gabi. Dumiretso siya sa garden sa likod. Natigil siya sa paghakbang na makita si Adrian na nakaupo sa duyan habang may bitbit na basong may lamang alak. Nakatingin to sa kawalan habang sinisimsim ang laman ng baso. Tatalikod na sana siya pabalik nang bigla siyang tawagin ito. Claire? Wala siya nagawa kundi humarap ulit. Akala ko tulog ka na, sabi pa nito. Itinuro nito ang katabing duyan para pa-open siya roon. Magpapahangin lang sana ako. Lumapit siya rito kahit na nag-aalangan. Tahimik na umupo siya sa katabing duyan na inuupuan ni Adrian. Bakit ka umiinom? Napalunok siya at hindi alam kung ano ang isasagot. Alam mo ba yung pakiramdam na may bagay na gusto ka na pero dahil inutusan kang gustuhin ng bagay na yun parang biglang nagulong lahat? May party mo ang gusto magrebelde at gustong wag nang gustuhin yon dahil nga ipinipilit sa'yo. I don't know if may sense akong kausap ngayon. Mapaklang tumawa pa ang binata bago nilagok ulit ang alak. Siya ba ang tinutukoy nitong bagay na gusto na sana nito pero dahil inutos ang lola nitong gustuhin siya ay parang aayaw na lamang ito sa kanya? Adrian, inawakan niya isang kamay nito. Napakistot pa si Adrian sa ginawa niya at saka bumaling sa kanya. Kung gusto mo talaga ang bagay na yon, hindi dapat magbabago yon dahil sa pagre-rebelding nararamdaman mo sa lola mo. Isipin mo lang na hindi niya iniutos na gustuhin yon since nauna mo namang ginusto talaga yon bago ka napag-utusan. Hindi ko rin alam kung may sense ang sinasabi ko or mas lalo ba ako nakakagulo. Kiming ngumiti pa siya nang sabihin niya iyon. Napangiti na rin si Adrian sa kanya at tinawakan siya sa pisngi. I am glad you're here, Claire. Sinserong sabi nito, tinitigan pa siya ng mga mata. Matipid nangiti lang din ang sinagot niya sa binata. Kontento na sila nakaupo lang doon ng tahimik habang magkahawak kamay. Pinisil-pisil pa nito ang palad niya. Panay naman ang titig niya sa mukha ni Adrian. Nakikita niyang medyo gumagaan ng konti ang pakiramdam nito. Sana naman Adrian, huwag mo akong bitiwan dahil lang sa gusto mong kumuwala sa hawla ng lola mo. Gusto niya sanang sabihin yan sa binata pero idinaan lang niya din sa pagpisil ng kamay nito. Tumingin to sa kanya at saka siya hinawakan sa mukha. Binigyan siya nito ng isang masuyong hagkan sa mga labi. Daman niya sa hagkan na iyon na maaaring pareho na sila ng nararamdaman. Ipinapangako niya sa sariling hindi niya ito susukuan kahit pa siguro ipagtabuyan siya ni Adrian. Kailangan lang nitong ma-realize na malalim na ang damdaming iniukol nito sa kanya. At willing siyang tulungan nitong mapagtanto iyon sa abot ng kanyang makakaya. Sa kabilang banda, iniram niya ulit kay Camille ang gown na sinuot niya sa masquerade birthday party ni Mrs. De Luca. Ngayon lang kasi ang pictorial nila ni Adrian. Siya ang magiging laman ng special edition ng mga susunod na buwan. Ipapakilala siya nito bilang si Mysterious Woman pero gaya na sinabi dati nito, itatago pa rin nila ang identity niya. Nasa loob siya ng studio, pinapunta ni Camille si Donna. Para siyang ulit ang mag-aayos sa kanya. Alas 10 ng umaga ang pictorial nila pero 8 pa lang nandun na sila ni Donna. Sinabi niyang di pa rin to allowed na sabihin na siya si Mysterious Woman kahit na lalabas na siya sa magazine. Ibang dahilan ang binigay niya sa bakla na magtanong to kung bakit. Kalahating oras bago mag-alas 10, tapos na siyang ayusan ni Donna. Hindi na nito hinintay si Adrian dahil may appointment din nito ng alas 10. Babayaran na lang sana siya nito sa serbisyo pero sinabi nito, si Camille na raw ang bahala doon. Nagpasalamat siya bago ito umalis. Nagbihis na rin siya bago pa dumating si Adrian. Suot na niya ang gown at ang pink rubber shoes. Kasalukuyang isinusuot na rin ang mask na makita niya si Adrian sa likuran niya sa refleksyon ng salamin. Nagkatitigan sila sa salamin. Bahagya siyang umiti na makitang titig na titig si Adrian sa kanya. So it was really you, nakangiting sabi ni Adrian. Siguro iniisip mo, ang ganda-ganda na Mysterious Woman tapos nalaman mo. Hindi niya natapos ang sasabihin sana nang yakapin siya nito sa likod saka hinagkan sa tenga. Don't do that, Claire. Ayokong nilalait mong sarili mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo maganda ka? Pagkatapos itong bilong iyon, ipinaharap na siya nito. Inalis ito ang mask sa mga mata niya, tsaka hinawakan ng dalawang kamay ang mukha niya. You will always be beautiful in my eyes, Clara Ibarra. You are unique and you captured my heart. Seryosong sabi nito sa kanya na hindi inaalis ang tingin sa mga mata niya. Oh no, sinasabi na ba nitong mahal siya nito?
Gusto niyang maiyak pero pinipigilan niya dahil baka mabura ang makeup niya nang hindi pa man sila nakakapagsimula ng photoshoot. Nagulat na lamang siya ng kaibigan ni Adrian ang mukha niya para ilapit sa dibdib nito. You heard that? Dinig na dinigan niya ang malakas na pintig ng puso ng binata. Pinatingala ulit siya nito. It is beating for you. OMG! Parang katumbas na nga ng I love you ang sinabi nito sa kanya. Lord, thank you! Sapat na ang mga salitang yon para umasa ang puso niya na mahal na rin siya ni Adrian. Simulan na natin ang pictorial so we can celebrate earlier. Nakangiting sabi ni Adrian saka pinisila magkabila niyang pisngi. You are so beautiful. Love is blind nga siguro talaga kaya't nasabi yun ni Adrian. Pero in fairness naman sa kanya, nagagandaan din siya sa sarili niya sa ayos niyang iyon. Mahigpit na yakap ang isinagot niya sa binata. Muntik pa niyang sabihin ang salitang I love you, pero agad kinagat niyang labi para pigilan niyang lumabas sa bibig. Ayaw niyang ma-pressure tong sabihin din ng mga katagang iyon dahil nauna na niya nang sinabi. Hihintayin niya kung kailan ready na tong sambitin iyon sa kanya. At tubiliman, bumitiw siya rito para masimulan na nila ang pictorial. Pinapunta na siya ni Adrian sa harap habang inihahanda na rin ito ang kamerang gagamitin. Hindi siya nakadama ng kahit anong pagod habang sinusunod ang bawat instructions ni Adrian. Sa kanya, suot na niya ulit ang mask sa mukha habang kinukunan siya nito ng mga larawan. Ang dami na niyang pictures sa camera nito. May pinasadya pang ang duyan ito sa gitna ng stage at napapalibutan din ng mga bulaklak ang paligid gaya ng sa hardin ng mga ito. Ilang beses pa siya nitong kinunan ng mga larawan. Tumigil muna sila para mag-break saglit. Ipinakita pa nito sa kanya ang mga kuha nitong pictures niya habang kumakain sila ng snacks. Ang ganda ng mga kuha nito. Marami na naman siyang maluloko sa mga larawan niyang iyon. Tiyak, iisipin ng mga taong maganda talaga siya. Pagkatapos sa maikling break, pinabalik ulit siya nito sa duyan. Kung ano-anong aura ang ginawa niya dahil hinayaan na siya nito kung ano ang feel niyang gawin. Basta na lang itong kumukuha ng pictures niya na hindi na nagbibigay ng instructions. Akala ni Clara tapos na sila nang tumigil ito. Lumapit to sa kanya at tumabi sa duyan. Napakunot na upa siya nang tanggalin to ang mask sa mukha niya. Pagkatanggal noon, nilapit itong mukha sa kanya at saka nag-selfie katabi niya. Hindi niya alam kung anong reaksyon ng mukha niya na mag-flash ang camera. Isa pa, sabi nito at saka kumuha ulit ng larawan nilang dalawa. Ngumiti na siya kahit parang naguguluhan. Ang isa ay nasundan pa na maraming beses. May kuha pa to ng larawan nila na hinagkan siya nito sa pisngi. Ang laki ng ngiti nito nang tignan ng pictures nila. Umalis ang binata sa tabi niya at kinunan siya ng mga larawan na hindi nasuot ang masquerade mask. Naisip niya baka sariling koleksyon nito iyon ng pictures nilang dalawa. Nang sa wakas, tumigil na ito. Umupo na ito ulit sa tabi niya. I am going to include our pictures in the magazine. Sa kamera nakatutok ang mga mata nito nang sabihin iyon. Ha? Agad na palingon siya rito sa narinig. Saka ito lumingon sa kanya at hinawakan siya sa baba na nakangiti. I'd like the world to know kung sino si mysterious woman. This is also the best time to let them know that you are special to me. Kahit nakangiti ito at seryoso mga matang nakatitig sa kanya. Ha? Yun lang ulit ang namutawi sa labi ni Clara dahil parang ayaw tanggapin ang utak niya ang gustong sabihin ni Adrian. Baka kasi nagkakamali lang siya ng pagkakaintindi. Tumawa ito ng mahina at saka pinisil-pisil ang mukha niyang hawak pa rin ito. Hala, gusto niya talagang himatayin. Wala ka bang sasabihin? Nanatiling nakatitig lamang siya sa gwapong mukha ni Adrian at di pa rin makapagsalita. Na mag-synced na sa utak niya mga pinagsasabi nito ay biglang nanlaki ang mga mata niya tsaka agad tinakpan ng mukha ng dalawang kamay. Basta na lang nagpapadyak ang mga paa niya sa sahig habang hindi inaalis ang mga kamay sa mukha. Parang naipit ng kung ano ang tili niyang iyon dahil pigil na pigil siyang wag sumigaw ng malakas. Bakit parang baliktad naman yata? Hindi ba dapat ang lalaking sisigaw ng yes kapag sinagot na ito ng babae? Pakiramdam niya ay siya ang sinagot ni Adrian. Saka lang siya naimasmasan nang biglang tumawang binata. Inulis niya ng dahan-dahan ng mga kamay sa mukha. Kitang-kita niyang amusement sa mga mata ni Adrian habang tumatawang nakatingin sa kanya. You are so cute, hon. Halika nga rito. Nagulat pa siya nang bigla siya nitong kabigin at tagkan sa mga labi. Napayakap na rin siya sa leg ni Adrian ng palalimin ang hagka nito. Nawala na ang ngiti nito ng bitiwan ng bibig niya pagkatapos sumatagal na hagka nilang iyon. Hawak-hawak nito ang pisngi niya. Ang saya ko rin dumating ka sa buhay ko, Claire. Ako rin, Adrian. Ako rin. Siya nang yumakap sa leeg nito.
Di niya mapigilan ang pagbagsak ng luha ng kaligayahan sa mga mata niya. Mahal niya na talaga ang lalaking kinaiinisan niya dati. Hindi niya akalaing dito rin pala siya mahuhulog talaga. Mapagbiro nga talaga ang tadhana. Sa kabilang banda, nagpaalam siya kay Adrian o uuwi siya sa kanila. Gusto niya kasing nandun siya sa birthday ng lola niya. Hindi pa siya nakakauwi kahit isang beses man lamang mula na magtrabaho siya sa Maynila. Inaprobahan itong 3 araw na vacation leave na nirequest niya. Gusto niya sana imbitahan ng binata para maipakilala niya na rin sa lola niya. Pero hindi pa siya handang sabihin dito na siya ang apo ng manghuhulang kinukonsulta ng lola nito. Saka na niya po pwedeng ipakilala ang binata sa abuela niya kapag nasabi niyang totoo rito. Inihatid siya ng binata sa terminal. Sabado ng umaga. Ipapahatid pa sana siya ni Adrian sa driver ng mga ito pero tumanggi na siya. "Mamimiss kita," sabi nito sa kanya nang ihatid siya nito sa bus. "Para namang tagal ko talagang nawala." Natatawang sabi niya pero alam niya sa sarili niya na namimiss din niya ito ng sobra. Walang kumikilo sa kanila na para bang may hinihintay na kung ano. Aalis na ako. Mag-iingat ka lagi." Bigla, hinawakan ni Adrian ng isang kamay niya at pinisil iyon ng mahigpit. "So, I was actually waiting na iimbitahan mo ako sa inyo pero parang di ata mangyayari iyon." Nakangiting sabi niya. Natigilan siya sa narinig. Kung pwede lang talaga ay iimbitahan na niya ito. "Busy ka masyado sa project ng The Finest Corporation, diba?" Palusot niya. Bumuntong hininga ito bago sumagot. Yeah. Kung hindi lang tambak ang trabaho ko, I would invite myself kahit pa ayaw mo." Malungkot nang umiti pa ito at saka hinawakan naman ang pisngi niya. Napapansin ng mga naiintrigang tingin ng mga tao nila sa paligid. Nakikita niyang reaksyon ng mga mukha ng mga taong iyon. Takang-taka yata ang mga ito kung bakit siya pinatulan ni Adrian. Hindi kasi maikakaila ang sweetness ito sa kanya. Inawakan niyang kamay nito para alisin sa mukha niya. Naiilang siya dahil pinagtitinginan sila ng mga tao. Iniisip niyang kapakanan ni Adrian pero parang wala naman tong pakialam sa mga malisyosong tingin ng mga nasa paligid. Mas nakatuon ang atensyon nito sa kanya. "Alright, mag-iingat ka lagi. Susunduin kita sa terminal pagbalik mo. Do not forget to call me when you can." Tumango lamang siya bilang sagot dito. Nagulat pa siya nang bigla siyang dampian ng hagkan nito sa labi. Narinig pa niyang pagsinghap na ibang tao sa paligid nila. "Don't mind them," bulong ni Adrian sa kanya dahil napansin ito ang pamumulan ng pisngi niya. "Ingat ka rin lagi." Yun lang ang nasabi niya. Bago umakit ng bus, dahan-dahang binitawan naman ni Adrian ang kamay niya. Hindi pa ito umalis sa kinatatayuan nito hanggat hindi pa umaandar ang bus. Napatutok ang tingin niya sa forma ng bibig nito para mabasa ang gusto nitong sabihin. "You." Ang salitang "you" lang ang sigurado siyang sinasabi ng mga labi nito sa last part. Napakunot-noo pa siya habang nag-iisip. "Ay, you? Yun ba yun, Adrian?" Namimilog ang mga mata. Nilapit niyang mukha sa bintana pero hindi pa niya ito makita dahil umalis na nga ang bus. Gusto niyang bumaba para klaruhin lamang kung yun nga bang sinasabi ng mga labi nito sa kanya. Shete, gusto rin niyang sumigaw ng "I love you too." Hindi siya mapakali sa buong biyahe niya. Panay ang tingin niya sa phone. Gusto sana pa niyang tawagan ng binata at itanong ang tungkol sa "I love you." Pero alam niyang may conference meeting itong pupuntahan pagkahatid sa kanya. Pagkababa ng bus, naking gulat niya na makita ang lola. Nakatabi si Alicia na naghihintay sa kanya sa terminal. Malaki ang ngiting nagmamadaling lumapit siya sa dalawa. "Aba apo, muntik na kitang di makilala. Teka, nagpagupit ka ba ng buhok?" Agad nabati ng lola niya na magmamano siya rito. Napahawak tuloy siya sa buhok niyang nakalugay. Worried na napatitig siya sa matanda sa pag-aakalang ikinagagalit ito iyon. "Bagay na bagay sa'yo." Inahawakan pa nito ang ilang hibla ng buhok niya nang sabihin iyon. Napangiti na rin siya at niyakap ito. "Miss na miss ko talaga kayo, lola." "Ako ba hindi mo na miss?" Biglang sumabat si Alicia. Mabilis niya ring niyakap ang kaibigan. Bumitew si Alicia sa yakapan nila at parang may nahanap sa likod niya. "Bakit di mo makasama ang Aray!" Napahawak pa ito sa tagiliran nitong kinurot niya. Sinabi niya kasi sa kaibigan ng isang gabi na boyfriend na niya si Adrian. Excited na binilita niya rin dito na siya magiging cover ng special edition ng magazine next month. Sinabi niyang ipapakilala siya ni Adrian sa madlabi ng girlfriend nito sa pamamagitan ng pag-feature sa kanya sa magazine. May mag-i-interview din daw sa kanila next week para sa Q&A portion ng magazine. Pinandilatan niyang kaibigan kahit hindi na rin to umimik.
Gusto kasi niyang iharap si Adrian sa lola niya kapag ipapakilala niya na itong boyfriend. At saka lang niya magagawa yun kapag inamin na niya kay Adrian ang tungkol sa lola niya. Gusto niya kasing siya mismo magpapaliwanag ng lahat para hindi ito mag-isip na masama sa kanilang dalawang lola niya. Pagdating nila sa bahay nila ay nagulat na lamang siya na maraming taong naghihintay sa kanila at may nakandang maraming pagkain sa mesa. Bukas pang birthday mo la, bakit nandito na mga bisita natin? Nagtatakang tanong niya sa matanda. Bukas pa nga, pero itong handa natin ngayon para sa'yo. Matagal ka na kasing hindi nauwi rito. Nako naman lola, nag-abala pa talaga kayo. Huwag kang mag-alala dahil wala kang gagastusin kahit sento mo sa birthday mo bukas. Ako nang bahala doon, okay? Nakangiting tumango-tango lamang ang lola niya. Masayang sinilubong siya ng mga kakilala nila na halos lahat taga-bayan. Hindi matapos-tapos ang tanong ng mga ito. Tungkol sa trabaho niya, para siyang celebrity kung ituring ng mga kababayan. Masayang ikinuwento niya naman sa mga ito ang magagandang nangyari sa kanya sa Maynila. Tahimik lang lagi ang lola niya na siyang pinagtataka niya. Mataman lang tong nakikinig sa kanila habang pangiti-ngiti. Naisip niya siguro, napagod to sa pinaghanda ng lahat ng mga pagkaing inihanda nito. Matagal tumambay ang mga bisita nila sa kanila. Mabuti nilang at malaki ang bahay ng lola niya, kaya't hindi sila nagsisiksikan sa loob. Mahina pa kasi nito ang bahay. Minana pa niya iyon sa mga ninuno niya. Maya-maya nagpaalam ang lola niya na magpapahinga saglit sa kwarto nito. Hinatid niya munang matanda at siguradong maayos ang nakahiga bago siyang lumabas muli. Napagod nga itong talaga. Mag-aalas 7 para ng gabi nang tumahimik na ulit ang bahay nila. Si Alicia at ang anak ni Aling Miding na lamang ang kasama niya na nagliligpit ng mga kalat. Bakit ayaw mo pang sabihin sa lola mo tungkol sa inyo ni Adrian? Pabalong na tanong ni Alicia para hindi marinig ng anak ni Aling Miding na kinupkop ng lola niya na makapagtrabaho siya sa Maynila. Hindi pa pwede. Iaharap ko si Adrian sa kanya kapag handa na ako kaya't pigil-pigilan mo talaga yung bunganga mo. Nagkibit balikat ng ito habang bitbit ang mga platong ilalagay sa lababo. Hindi umuwi si Alicia sa kanila ng gabing iyon. Nadala na pala ito ng damit para makitulog sa kanila. Alam niya, kukulitin siya ng kaibigan para magkwento pa rito, kaya't anitong umuwi sa bahay ng mga ito. Hindi nga siya nagkakamali. Dahil panay ang tanong nito nang mahiga na sila sa kama niya. Kinikilig na nagkwento naman siya sa kaibigan. Tawang-tawa pa ito na ikwento niyan tungkol sa masquerade party. Namimilog ang mata nito na sabihin niyang siya, si Mysterious Woman. Lagi kasi rin tong updated sa magazine na pinapalabas ng kumpanya mula na magtrabaho siya noon. Maya-maya, biglang tumunog ang phone ni Clara sa kalagitnaan ng kwentuhan nila ng kaibigan. Kinilig na napangiti siya na makitang si Adrian iyon. Para namang kitikite si Alicia kaya't sinenyasan niya ito na tumahimik. Pumunta siya ng banyo para makausap si Adrian nang wala sa tabi niya si Alicia. Sumimangot pa ang kaibigan nang umalis siya. Hindi nga siya tinantanan ni Alicia nang lumabas siya ng commercial ad. Ng banyo, di naman sila nakapag-usap na matagal kay Adrian dahil nire-review daw nito at ni Giancarlo ang commercial ad na ipinasa ng videographer. Magmamadaling araw na yata nang tumahimik na silang pareho at nakatulog na si Alicia. Sa kabilang banda, maaga silang gumising kinabukasan para magsimba. Papaglabas na ni Alicia ay nakanda na rin ang lola niya. Binati niya ito sa kaarawan nito at saka binigay ang regalo niya para sa abuela. Ang sabi ko, ayoko ng regalo. Gusto ko ipunin mong pera mo. Ikaw na nga ang gumastos sa kaarawan mo tas bibigyan mo pa ako ng regalo. Reklamo ng lola niya pero excited ito habang binubuksan ang bigay niya. Napangiti ito na makita ang damit na regalo. Tingnan mo nga yung brand, sabi pa niya. Tinignan nga ng lola niya ang nakasulat na brand ng damit. Napatingin ulit siya rito nang mabasa ang pangalan niya roon. Ako po may gawa niyan. Sana po magustuhan ninyo. Ilang weeks din niyang tinahi ang damit na iyon. Matagal niya itong natapos dahil kamay lang ang ginamit niyang pantahi. Siya na rin ang nagborda ng pangalan na nagsisilbing brand name ng damit. Ang ganda, apo. Mana ka nga sa... Bigla itong natigilan. Saka nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Kay mama, siya na ang dumugtong doon. Alam niyang ayaw na ayaw ng lola niya kapag nababanggit ang ina niya. Siguro galit na ito sa kaalamang inabando na siya ng ina at iniwan ito nang di man lang nagpaparamdam kahit isang beses. Nagtaka pa siya na makita niyang pangamba sa mga mata nito noong banggitin niyang ina. Nakita ko ang mga damit na tinahi niya para sa doll.
Hindi ko po yung tinapon, La. Yan na lang kasi ang alaala ko sa kanya. Sana wag po kayo magalit. Alanganing sabi niya. Lumamlam ang mga mata ng lola niya at saka siya niyakap. Hindi ako kailanman magagalit sa iyo, apo. Mahigpit ang yakap ng lola niya sa kanya at gumaralgal pa ang boses nito. Naiiyak pa rin siya habang niyayakap ito. Ano ba yan? Kaya aga-agay nag-iiyakan tayo dito? Buksan niyo na po ang regalo ko, La. Sinigurado ko po hindi ka maiiyak dyan. Sabi ni Alicia na nagpapahid pa ng mga mata nito. Natatawang napatingin siya sa kaibigan. Saka binalingan ulit ang lola niya. Oh, wag na tayo mag-iyakan, La. Dapat happy tayo ngayong araw dahil ng araw mo ito. Nakangiting sabi niyang pinapahid ang luha sa mga mata ng abuela. O siya, matignan nga itong relo ni Alicia. Salamat nga pala sa regalo mo, apo. Gustong gusto ko ito. Ngumiti lamang siya bilang sagot. Binuksan nga ng matanda ang binigay ni Alicia at sabay pa silang natawa na makitang pagkalaki-laking bolang kristal na may pangalan pa ng lola niya. Siguradong makikita mo na ng mabuti ang kapalaran natin dahil mas malinaw na siya kumpara doon sa maliit na bolang gamit niyo po. Sabi pa ni Alicia. Salamat, Iha. Palagay muna doon sa tabi ng bolang kristal ko at papasok muna ako ng kwarto para palitan ng damit ko. Sinabayan niya si Alicia sa loob ng kwarto kung saan tumatanggap ng customer ang lola niya. Paglabas rin nakita niyang suot na ng matanda ang gawa niyang damit para dito. Black and white ang kulay na may ruffles sa manggas dahil ganong disenyo ang paboritong isuot nito. Ang ganda talaga ng lola namin. Isang rampa naman dyan. Malakas na sabi ni Alicia. Pabirong umaura-aura naman ang lola niya na ikinatawa nila. Masayang umabresyete silang pareho ni Alicia sa magkabilang braso ng lola niya nang lumabas sila ng bahay. Happy birthday, La! Sabay pa nilang hinagkan sa pisngi ang lola niya bago sila lumabas ng bahay. At sumakay ng tricycle na naghihintay na sa labas ng bahay nila. Ano ang gagawin ni Clara gayong sila na ni Adrian? Masabi na kaya nito sa binata na siya ang apo na matandang manghuhula? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.